Secretary Francisco Kiko Benitez, sir. Magandang umaga po sa inyo, Secretary. Magandang umaga po, Lakay. Ayan. Alam po niyo, ang bata-bata niyo pa, Secretary, sir. Ilang taon na po kayo kung mamarapatin po ninyo, ha? Matanda na po ako. Ganun ba? Akala ko mga 29 ka lang o mga 31, mga ganyan. Maraming salamat po. Ayan, di kayo nagkakala ni Kong, Albi. Ayan. Anyway, Secretary Kiko Benitez, sir, ayan, bilang Director General ng TESDA, ayan, ano naman po ang inyong inireport kay Pangulo sa Malacanang para maisama sa magandang report ng Pangulo sa kanyang SONA sa Lunes? Siguro ang una-una naming na-report sa Pangulo, no, ang pag-launch namin ng TESDA Skills Passport itong nakaraang February. No, ito rin ay isang direktibo po na nanggaling sa Pangulo para po ang ating TVET sector ay lalong maging digitally enabled, no? At magkaroon ng digital transition sa e-governance na tinatawag din ni President Marcos. Pangalawa siguro ang aming binalita sa kanya ay yung mas marami po tayong mga senior high school students ang na-assess at nabigyan ng karapat-dapat na NC, no, bago o pagkatapos nilang mag-graduate. Isa rin ho itong direktibo ng Pangulo para po mag-align, no, ang DepEd, TESDA at CHED. No, ang tinatawag ho natin ngayon na One Education. Marami pong landas pero iisa po ang sistema ng edukasyon. Pagkat ang nais po ng Pangulo ay sa pagkatapos po ng kanyang administrasyon, sana naman ang bawat pamilyang Pilipino ay magkaroon ng isang TESDA graduate o isang CHED graduate. Yun. At saka hindi lang yan yung mga marami kayong mga project sa TESDA, Secretary Kiko Benitez, sir. Yung bang mga welders, yung bang mga technical courses, ayan, tuloy pa po ba ito? At ito ba kasi marami po na pagka sinasabing TESDA graduate, abay, madali pong natatanggap at nakapagtrabaho sa abroad? Ay, opo. Sa totoo lang, madali po, pinakamabilis ang training to trabaho kapag nag-TESDA po tayo. Tuloy-tuloy po ang ating pangangailangan sa tinatawag nating traditional trades, no? Kagaya po ng welder, ng plumber, ng electrician, karpintero, mason. Wala po yung tigil, no? At sa totoo lang, ang laki po ng pangangailangan natin locally dito sa Pilipinas. At malaki rin po ang demand para sa kanila abroad. Ang hinahanap po madalas para sa ating mga welders ay ang NC, no, ng TESDA at work experience. So mabilis po ang makapaghanap ng trabaho at magkaroon ho kayo ng konting work experience, pwede na po kayong mag-abroad. Ayan na. Pero ang, sir. Okay, go ahead, sir. Ang isa pa pong direktibo din ng mahal na Pangulo, no, ni President Marcos ay itong ating tinatawag na enterprise-based education at upskilling. Lalong-lalo na ho ngayon para sa tinatawag na AI disruption. Ayan, oo. Sa totoo lang ho, hindi lang naman welder or karpintero or electrician, no, tubero ang tinuturo ng TESDA. Kasama na rin ho dyan ngayon ng mga higher level skills kagaya ng optimization ng AI dahil ho napakalaki ng ating BPO industry at kailangan ho nating siguraduhin na mga trabaho na nandito ay hindi mawala at kung pwede ay madagdagan pa. Yung po mga nag-enroll nga pala, nag-aaral sa TESDA, Secretary Kiko Benitez, sir, may bayad po ba ito? Ayan, may fee ba yan? Ang TESDA po, kung TESDA program siya, may dalawang klase. Meron po tayong tinatawag na TESDA Scholarship Program. Okay. Kung saan libre po yan. At sa totoo lang, ito na ho siguro ang pinakamalaking budget para sa TESDA Scholarship na ibinigay sa TESDA dahil din po kay Pangulong Marcos, no? At sa kanyang paniniwala na epektibo po ang TechBook as a track. Pero marami pong programa na hindi ho nasasakop
ng TESDA scholarship. Dahil po sa laki no, ng pangangailangan na sa laki ng demand, hindi naman ho lahat na TESDA accredited programs ay may kaakbay na scholarship. Kung merong mga fee, malaki ba yan o minimal lang, Secretary Benitez, sir? Siguro mga 40%, 30 to 40% this year ng aming tina-target na slots po sa TechVoc ay may scholarship subsidy galing sa gobyerno. Ayan. Pero may ibig sabihin ho niyan, may 60% ho na wala. Kung meron mababayaran, mga 40% lang. Kumbaga kung 1,000 lang, 1,000 ba ang fee, 400 lang ang babayaran. Parang ganon. Hindi po. Hindi naman. Ano po yan? Scholarship slots po yan. Ganun ba? Kung 1 milyong Pilipino po ang nagtitekvok, 400,000 lang po ang matutugunan ng gobyerno sa ngayon. Ayun, okay. Oo. Ano ang in-demand ngayon na Secretary Kiko? Kasi itong kasama namin dito, si Malu Cabral, nag-aral din ng kung anong pinag-aralan dyan, cake making, soap making, candle making. Ay, marami po. Marami po tayong mga in-demand courses. Totoo yan, ang ating tinatawag na hospitality and tourism sector ay isa pa rin sa ating pinakamalakas at pinaka-in-demand. Madalas po ito ay hinahanap nga naman, kagaya ng welder, ng abroad. No? Marami po tayong mga kababayan na nag-abroad sa pamamagitan po ng tourism or HRM sector. Pangalawa naman ho siguro ay hindi matatapos ang ating demand sa construction, kagaya na rin ang sinabi ko kanina. So marami ho yan, mga mason, mga tubero, mga electrician, mga welders. In demand pa rin po ang ating agriculture, no? Sa totoo lang. Marami pong naghahanap ng mas mataas na kakayahan sa agrikultura at siyempre ho, kagaya ng sinabi ko kanina, hindi ho mawawala ang AI, no, ang ICT na sektor. Pero meron ho tayong dalawa pang sektor na bago, kumbaga, na medyo in demand na rin. Ano po yan, Sec? Ang isa po dyan ay kanina ho, nananawagan ho kayo sa DOE. Opo. No? Sa totoo lang, ang TESDA po ay meron na ring mga kurso na ni-register para po sa ang tinatawag na photovoltaic. Ano po yan? So, pwede po kayong gumawa at maglagay ng solar panel po sa inyong mga bahay. Solar panel. Batteries, no? Para po kayo ay makatipid sa inyong kuryente. Meron din ho tayong mga EV training para sa mga motorsiklo o mga jeep po na gustong mag-convert into electric vehicles. No? Meron din po tayong maintenance para dyan at installation na training na ginagawa ang TESDA. Bago po yung Renewable Energy Initiative no ng TESDA sa ngayon na sa itong mga nakaraang isang taon at kalahati na siguro. Direktibo din po ng ating Pangulong Marcos. Ang pangalawa siguro na matagal na pero ngayon lang nabibigyan ng focus ang ating creative industries po. No, dahil ito po ay bahagi ng National Education and Workforce Development Plan na ginawa po ng EDCO, po yung administrative order ng Pangulo, no. Ang creative industries po, ito po yung ating mga handicraft. At ang mga handicraft na ho ito galing sa bag making, gawa ng banig, sa sewing, sa visual arts, pottery, pati na rin ho paggagawa ng jewelry making and so on. Ito ho yung mga jewelry making ginagawa na, di ba? Ayan. Baya ko na Secretary Kiko Benitez, yung sinabi nyo na ayan yung mga pwede i-convert yung mga jeep ng EV, electric, wala po bang problema? May coordination ba tayo sa LTO? Ayan, baka mamaya pag-register magka-problema. Ang aming pong coordination ay nasa DOTR. Pagkat ang Department of Transportation po ay may
may scholarship po para sa ating mga super. Mhm. No, na humihingi ho sila at nag-identify sa TESDA Mhm. ng mga beneficiaries at nag-training na angkop po sa pangangailangan ng ating public utility vehicle Mhm. operators. Ayan. Ba, maganda yun. Tsaka yung training sa paggawa ng solar panel, ha? Para Yes, po. makabawas tayo sa bayarin sa mahal na kuryente, Secretary Benitez, sir. Opo. Mhm. Sir, isang dagdag ko na lang. Okay, sige baka po. makalimutan ko. Dahil nga ho kulang pa rin ang aming scholarship slot, no? Kulang, ha? Meron ho kami sa skills passport na tinatawag na e-TESDA. Ito po ay mga kurso na nasa online. Mm. Kahit na nasa bahay ho tayo, pwede niyong pag-aralan, no? Mm. Nandyan ho ang ating mga in-demand courses. Pati na rin po itong photovoltaic na sinasabi ko sa inyo. At ang ating mga bago na rin, mandato din po ng pamahalaan, na i-upskill po ang ating ECCD, ang ating daycare workers. Ito po ay online na rin. Nasa e-TESDA at nasa TESDA Skills Passport po ang programa. Hindi pong i-download sa inyong mga telepono. Mhm. Na kahit na ho sa bahay, pwede kayong mag-aral ng bookkeeping, halimbawa, Ba, para pwede po online. sa ating mga SK dyan. Mm-mm. Nasa online na po ang SK Bookkeeping Certificate. At marami po tayong digital skills, no? Mhm. Na nilagay din po sa online. Mayroon po tayong IBM, mayroon po tayong HP, meron po tayong Microsoft, no? At malapit na po magkakaroon ng Amazon at Google, no? Mhm. Na nasa TESDA din po. Pag ito po ay ating natapos, Mhm. pwede po tayong pumunta sa assessment center at magpa-assess kung sapat na po ang ating kasanayan, no? At Aba. kaalaman. Ayan. Ito po ay ating ginagawa para po yung ating targeted na 600 to 650,000 na scholars, no, ay madagdagan pa po ang kaalaman ng iba na hindi man baka hindi mo makatanggap Mhm. ng scholarship. Ba, napaganda. Marami pala magandang programa ang TESDA Secretary Kiko, sir. Secretary, sir, sana Opo po, naman. ayan, sana po ay marami pa matulungan ng TESDA sa ating mga kababayan, lalo na rin pa yung mga unemployed at saka gusto pa madagdagan ang kanilang skills at gustong maghanap buhay at makapag-abroad. Secretary, sir, maraming salamat. Yes po. Magandang umaga po sa inyo. Maraming Daming bayan. Mahabigan TESDA Director General Secretary Jose Francisco Kiko Benitez.